Hi girlfriends, my name's Ella and welcome back to my channel. So for today's video, ibibigay ko yung breakdown ng aming current monthly expenses, inflation edition, kasi nga ang dami na nagtaas dito ngayon and all that. So yeah, if you want to know more about that, then please keep on watching. Pagpasensyahan nyo na yung messy look. Yan, hindi na ako sobrang nag-ayos for today's video. Okay, so quick rundown and then yeah, ito ay for 2 people. So ang pinaka mataas na expense expectedly ay ang rent. Nakatira kami sa medyo northern suburb, so medyo mahal dito, and bagong apartment, so bago yung building ng apartment, so medyo mataas kaysa sa ibang lugar. Alam ko mas mababa sa medyo south pa or medyo west pa. So, dito na kami nasanay sa north. So, yeah. And, gustong-gusto namin yung location. And, okay. Anyway, before ako mag-explain, bibigay ko muna yung breakdown. So, yun nga, ang pinakamataas ay rent. And, also, ito ay monthly expenses. So, yung mga weekly expense, naka-multiply na to 4. Okay, so for the rent, we're currently paying $2,260. So siya ay $565 per week for a one-bedroom apartment. May balcony, medyo bagong building. Tapos common facilities niya, may barbecue area at saka pool. So para lang alam nyo yung basis nung cost. And sobrang lapit din niya sa train station. So mga less than 10 minutes walk. Tapos, walang car park, unfortunately. Okay, so next one is groceries. So, for the groceries, we spend yung budget namin and yung average ay $400. So, kung mapapanood nyo yung mga grocery hauls ko, nag-vary siya, depende sa need namin sa week na yon. Pero, yeah, yung average lang sa $100 per week. Usually, nasa under $100 per week kami. Tapos, yun nga, kasama na yung breakfast, lunch, and dinner, work lunches. Tapos, take away kami ng mga twice a week or once or twice a week. Depende sa mood. Okay, so next is health insurance. Combined is nasa $310. So, magkahiwalay pero yung combined cost is $310. Siyempre, mahalaga yung health insurance, lalo na sa panahon ngayon. Hindi mo masasabi kung kailan ka magkakasakit. So, para hindi na lumaki yung gastos mo, it's better na may health insurance ka. And sa mga permanent resident, on top of yung Medicare to. So, yeah. Phone plans is $97 yung combined. So, ako, $30 lang yung binabayaran ko sa phone plan ko. Sobrang mura. Ano yun? 30 gig na yun. Medyo hindi siya sikat na phone provider, pero Telstra network yung ginagamit niya. So, yeah, okay din siya. Tapos, yung jowa ko, $67 a month yung binabayaran niya. So, not bad din. Ano naman siya with Telstra directly. Then, next is Spotify for $18, yung combined na, couple plan. And then, Netflix for $11. Ito yung lang, one user, one screen lang. Then, combined transport expenses is $520. So, na to, yung max out ng Opal for the both of us. Utilities, nagtatabi ako ng $120 a month. Kasi yung electricity, monthly siya. Tapos yung hot water and gas, quarterly. So, kung ano yung sobra sa electricity, parang nakalaan siya for hot water and gas for the quarterly spend, na hindi naman ganun kamahal, fortunately, for our case. Next is internet for $75. Yan yung average, I think, usually for internet, and mabilis na yan and marami ng data. Last one is for date nights or leisure, nasa $600 per week. $600 a month. Grabe yung $600 a week. Yaman yarn. $600 kasama na dyan yung takeaway, date nights, ganyan. Pagpunta sa pub every now and then. So, monthly na yan. So, yeah, I think reasonable naman. Kasi hindi naman pwede yung sobrang tipid ka tapos hindi ka na nag-enjoy or hindi ka na lumalabas. Diba? So, yeah. So, altogether, that's a total of $4,411 for 2 people. No kids, no mortgage, no car loan, no anything. Yung ibang matitira sa sweldo, mapupunta na sa savings or automatically napupunta sa savings. Hindi ko na sasabihin kung magkano napupunta sa savings. Basta yun. So yeah, we ensure na binabudget namin. Hey Google, stop.
We ensure na nababudget namin yung income namin parehas para makasave, para sa future goals and all that. And syempre, hindi mo rin masabi yung buhay ngayon. Yun nga, inflation, ganyan, nagtataas na lahat. Cost of living crisis. Yeah, shinare ko lang kung magkano yung monthly expenses namin para ma-gauge nyo kung magkano dapat yung target yung income dito or savings kung sa umpisa maghahanap pa lang kayo ng pabaho kung dalawa kayo for instance. I think hindi pa super tipid tong namin, yung budget namin kasi nga sa pa lang, sa leisure pa lang, $600. May mas tipid na version pa yan kung kailangan talaga magtipid. And kung single ka, ayun, parang i-half mo na lang siguro, ganyan. Tapos, mas mura din yung rent kapag nasa shared accommodation. Pwedeng less than $200 per week. Ito medyo comfortable way of living, I guess. And we're very fortunate to be in this position. Medyo mahal talaga ang cost of living, lalo na dito sa Sydney. Alam ko siya yung pinakamahal na state based sa mga naririnig ko din. And lalo pa, malapit kami nakatira sa city. So, yun. Yun din naman yung gusto namin na lifestyle. So, depende na lang din sa lifestyle nyo kung okay lang din sa inyo lumayo sa city. So, okay lang naman yun. Kanya-kanya din naman yan ng trip. Okay, so, yeah, that's it for this video. Gusto ko lang kayo magkaroon ng idea kung magkano yung cost of living na abutan nyo dito sa Sydney. And yeah, if you have any more questions, let me know in the comments below. Please like and subscribe and share this video. And I'll see you on the next one. Bye!